25 years na po akong electrician. 5 years na akong nagtatrabaho para kay Sir Danny. Pero may mga makina talaga sa sira na. Yung iba, nangangamoy na. Umuusok na nga yung iba dahil sa overheat. Hindi niya pa rin pinapalitan. Puro remedyo lang yung pinapagawa niya sa amin. Minsan nga, siya na yung nagkukumpi ng mag-isa kahit hindi naman siya electrician. Paano pong remedyo yung ginagawa niya? Tinatapatan ng ventilador. Pinagpapahinga ng sandali. Kapag nag-on pa rin, gagamitin ulit. Hindi niyo ba sinuggest kay Mr. Yuson na ipagawa na yung mga makina niya? Nako, pag sinasabi ko kay Sir Danny na bumili ng parts ng makina o kaya bumili ng bago, mas safe, nagagalit siya. Kesyo daw na scammer ako, kesyo daw na may cut ako sa tindahan, kaya pinipilit ko siyang bumili. Sa tinagal niyo na pong electrician, masasabi niyo po ba na maaaring pagmulan ng sunog yung mga defective na makina sa factory ni Mr. Yuson? Lahat ng dinadaluyan ng kuryente, kapag hindi to well maintained, maaaring pagdulutan to ng sunog. May negligence talaga sa part ni Mr. Yuson. I agree. May mga ebidensya nga nakuha si Atty. Avalos tungkol sa building ng yapak ko. Luma na pala yun nung nabili ni Mr. Yuson. Hindi daw pumasa sa building code. Unti nang lumalabas yung mga kalokohan ni Mr. Yuson. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Ako po si Rosana Dacanay, factory worker po ng Yapak Company. Kung hindi po ako nagkakamali, kayo si Osang, yung kasama ni Ate Ella sa factory? Ako nga po, hindi po totoo na si Ate Ella ang nakasunog sa factory. Ako po talaga yung may kasalanan. Nung gabi pong nasunog yung factory, naiwan ko po nakabukas yung makina ko. Defective pa naman yun. First time mo bang magawa yun? Yung makina po kasi namin hindi po tumutunog pag hindi mo ginagamit. Kaya ako siguro nakalimutan patayin. Dala na rin ng sobrang pagod. Kaya ako rin siguro nakalimutan. Ilang oras ba kayo nagtatrabaho ng araw na yun? 15 hours po. 15 hours? Mapapagod ka talaga nun. Kahit kabayo po kami sa factory. Kahit nga po nung nagbubuntis ako, pinag-overtime po ako ng amo ko. Binabayaran ba kayo ng overtime pay, Mr. Yuson? Minsan, madalas hindi. Bakit ngayon ka lang lumapit sa amin? Dati ko na pong pinag-isipan to eh. Naaawa na po kasi ako kay Ate Ella, kaya lang natakot po ako. Baka po ipakulong din ako ni Sir Danny. May baby po ako eh. Huwag kang mag-alala, Osang. Unti-unti nang nauungkat yung mga maling gawain ng amo niyo ni Ate Ella sa factory. Kaya kung meron mang makukulong dito, si Mr. Yuson yun. Good news, Ate Ella. Lumabas na yung resulta ng re-investigation. May faulty wiring talaga kaya nagkasunog. Dahil hindi nagpapa-maintenance check si Mr. Yuson at hindi rin niya pinapalitan yung mga defective sewing machine niyo. Nakatulong din yung testimonya nila Mang Ambo at ni Osang. Kaya malaki yung chance na makalabas ka na dito. Maraming salamat, Attorney Lilet. Akala ko wala na akong pag-asa makalaya. Tsaka may isa pa akong good news sa'yo. Diba, sabi mo, miss na miss mo na yung anak mo?
sinagot ko na yung biyahe niya. Nay! Sana, anak! Kumusta ka na, anak? Miss na miss ko ni Mama. Ako rin po, Nay. Maraming salamat po, attorney. Salamat.